Hi everyone, welcome po sa araw-araw na pagpapala. Atid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Kumulang yung lingkod, Pastor Charlie Nakutanan from GCS GO Camarin Family. So madali muna tayo manalangin. Lord, thank you sa oras na ito sa aming pag-aaral ng salita. Pagpalayan niyo po, Panginoon, ang mga salita mong aming mapapakinggan sa umagang ito. Gayon din lahat ng mga naka-tune in sa oras na ito in Jesus' name. Amen. Amen. So, I would like to share to you this moments about finding strength in weakness. So our foundation verse, the book of 2 Corinthians 12 verse 9. So sabi rito, Apostol Pablo, pero sinabi sa akin ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo dahil sa aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't mas malugod kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay makapanahan sa akin. Hallelujah. So, napaganda po ang message nito, ang panalitang ito ni Apostol Pablo. So, sa panahon natin ngayon, talagang kailangan natin ang lakas ng Diyos. Bakit? Kasi mundong itong ating ginagalawan, there are so many na mga nagpapahina sa atin. Kaya ang ating subject ngayon o at pag-aaralan natin ngayon sa ating devotion is about finding strength in weakness. Hallelujah. So, take note in this verse, I would like to share to you 2 points. So, mayroong share sa inyong dalawang puntos. Okay? So, ano po yung unang-unang puntos na ating matututunan dito sa foundation verse nating binasa na sinabi ni Apostol Pablo? So, first is acknowledge your weakness. Amen? So, napaka-importante na tayo ay kilalanin natin yung ating mga kahinaan. Sa mundong ito, hindi natin kayang harapin yung mga pagsubok. Kasi yan ang mga dahilan kaya nangihina tayo dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Lalo na pag dumarating maraming mga bayarin, so mga problema sa pamilya o anumang problema. So nakakaranas tayo ng panghihina. Okay? So hindi natin kayang harapin yung mga panghihinang ito kung hindi natin kikilalanin yung ating kahinaan. Kasi si Lord lang ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan. So, unang punto sa ating sa mga talatang ito ay napakalaga yung pag-acknowledge natin, yung pagkilala natin sa ating mga kahinaan. So, we must acknowledge our weakness. So, take note, recognizing our weakness allows us to be humble and open to God's help. Amen? So, ang pagkilala sa ating kahinaan ay nagbibigay daan sa atin na maging mapagpakumbaba at buksan ang ating puso sa tulong ng Diyos. Amen? So, napaka-importante po ng pagkilala natin ating kahinaan na ito ay sumisimbolo na tayo ay nagiging mapagpakumbaba. So, hindi natin kayang harapin yung mga pagsubok without the help of Jesus. Amen? James 4 verse 6 sabi ng Bible, ngunit nagbibigay ng Diyos, ang Diyos ng mas malaking biyaya. Kaya't sinasabi, sumasalungat ang Diyos sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen? Okay, so kaya napaka-importante maging mapagpakumbaba tayo. Kilalanin natin yung kahinaan natin. And then second points natin natutunan dito sa verse na ito, rely on God's grace. Amen? So, pagtiwalaan natin, asahan natin ang biyaya ng Diyos. So, take note, God's grace empowers us in our weakness. Hallelujah. So, ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay ng lakas sa ating mga kahinaan. Amen? So, when we depend on Him, His strength becomes evident in our lives. Hallelujah. Kapag umasa tayo sa Kanya, ang Kanyang lakas ay nagiging maliwanag sa ating mga buhay. Hallelujah. So, this is a reminder that we are never alone and that His support is always available. So, isang paalala ito na hindi tayo nag-iisa at ang Kanyang suporta ay palaging nariyan. Amen? So, tandaan natin ang Diyos ay nandyan lang. Ang Kanyang tulong sa atin is always available. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. So, sa ating pagtatapos, so, I encourage everyone to embrace your weakness today and invite God's grace to strengthen you. Okay? So, remember that in our struggles, God is our source of strength. Amen? Kilalanin natin yung kahinaan natin at hayaan natin ang Diyos ang magpalakas sa atin. Tandaan natin, di tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, siyang source ng ating lakas. Amen. Amen. Okay, so ngayon, taas natin ating kamay, tanggapin natin si Jesus, kilalanin natin siya na siyang ating lakas. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan, humingi ng tawad sa aking makasalanan, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.